Hello engineers. Okay, so ngayon class, continuation tayo ng discussion natin regarding sa computation ng area ng ating closed traverse. So previously, na-discuss ko na sa inyo yung dalawang unang methods, yung area by triangle and then area by coordinates. So ngayon class, pasok tayo sa discussion ng area by DMD. Okay? So itong DMD class stands for double meridian distance. So nasabi ko sa last video natin that sa method na to, gagamitin natin class yung mga latitude saka departure nung ating traverse. Okay, the same doon sa double parallel distance, yung DPD. So, ganun din, latitude saka departure. So, dapat class, by this time, master mo na ang pagkuha ng latitude saka departure. And take note class, na yung gagamiting latitude saka departure dito is yung correct value na. So, di ba, may discussion tayo before na yung mga latitude saka departure nila is kailangan pang i-balance or i-correct either by compass rule or yung transit rule kung nare-recall nyo. So, kailangan sa natin na to, discussion na to, kailangan corrected na, no? Nag-close na yung traverse dito. Okay, so dito may susundin lang tayong rules, no? Which is stated diyan sa sa screen natin. So, medyo mahaba lang siyang basahin pero try natin i-absorb class. And then, i-convert natin as much as possible sa simple way which is by, present natin siya by equation kung pwede. So, sabi, rule number 1, the DMD of the first line is equal to the departure of that line. Okay? So, ibig sabihin, bako lang to. Pag in-interpret natin yan, anong sabi? That the DMD of the first line, so lagay natin dito. DMD, let's say sub 1, no, denoting yung first line, ay equal daw saan class? Equal to the departure of that line. So, ayun, simple lang, no? So, departure nung una equal sa DMD nung first line. Okay? So, next, sabi dito, DMD of the succeeding line is equal to the DMD of the preceding plus the departure of the preceding plus the departure of the line itself. So, nagets mo ba yun, class? So, wait lang. Baba lang muna natin to dito. So, sabi daw, kasi gagawin natin, kukunin natin yung DMD nung lahat ng lines. So, halimbawa, pumunta na tayo sa line 2. So, yung DMD daw, nung line na yon, yung line 2 ay equal saan? DMD of the preceding line. Di ano yun? DMD nung 1. Tama? Preceding. Plus daw saan? Plus the departure of the preceding line. Di, ano ba yung departure ng preceding line? Di, departure 1. Okay? And then ano pa? Plus the departure of the line itself. So, kung line 2 ang pinag-uusapan, and di plus departure nung 2. Gets ba? So, halimbawa, DMD nung line 3, di ano? That is DMD nung preceding, so 2. Okay? And then plus departure nung preceding, so departure 2. And then plus departure of the line itself. So, departure 3. So, simple as that. No, na-interpret na natin yung statement na maging algebraic expression. So, in general, parang ganito yun. DMD of any line n ay equal sa DMD nung preceding, which is n minus 1, plus departure nung preceding, yung n minus 1, plus departure nung line itself, yung n, no? Kung ika-nth line man yan, so ayun yung general. Okay, so gets? So later on naman class, ma-absorb mo na yan by practicing yung yung mga rules na yan sa sample problems natin. Okay, next. The DMD, okay, of the last line is equal to the departure of that line but with opposite sign. So, yung last, no, yung last line. So, denote natin class
dito yung last line as n na lang. Okay, n. So yung last line equal daw yan saan? Equal sa departure nung line na yon. So therefore, equal siya sa departure nung nth line. Kaso merong but with opposite sign. So dapat negative departure nung nth line. So ito class is ginagawa lang naman ito to counter check yung ganitong solution natin. Kasi gagawin natin diyan, iisa-isahin natin kunin yung mga mga DMD nila, and then to check kung correct yung mga DMD na na-solve mo. So dapat yung DMD nung last line ay equal sa negative departure niya. Okay, pag nangyari yon, therefore correct na yung mga DMD natin. Okay? After class makuha yung mga DMD, ano yung kailangang alam mong formula? So ito. So ang sabi dito class sa DMD na method is that yung twice the area, okay, twice the area or double area kung tawagin, ay equal sa DMD and then times the latitude. Okay? So, pa-take note na lang nito class. So, mamaya makikita mo naman kung paano gamitin yan. Okay? Yung double area equal yun sa DMD times the latitude. So, isa-isa yun. Halimbawa, for line 1. So, DMD 1 times yung latitude 1 o twice the area or double area yun. So, lahat yun. Lahat ng lines. So, line 2. DMD 2 times latitude 2 another double area. So, lahat yan kukunin natin yung double area. So, therefore, class, para makuha ang total area, o di equal yun sa sa summation ng mga individual double areas. Kaso nga, dahil double area yan, so, kakalahatiin pa natin. Gets ba? So, lahat ng double area na makukuha natin, sa summation natin yon, and then di-divide natin sa 2 para makuha yung total area ng ating closed traverse. So, as simple as that, masolve na natin yung area. Okay, gets ba yun mga sir? So, kung gets na, di try nating i-apply dito muna sa previous problem natin, no? Yung ginamitan natin ng area by coordinates. So, ikakopy ko lang ito hanggang latitude sa departure. Okay, so siguro zoom in ako. Ayan, no? So, assuming yung latitude sa departure na yan corresponds sa adjusted or yung corrected latitude sa departure. So, meaning to say, magsi-zero out yan. So, which is, pag tinry mo, try nga natin class kung mag-zero. Kailangan ma-prove muna natin na yan yung correct. So, try natin. Summation ng latitude, 0 ba yan? Okay, so 0.009. So, almost 0. Okay? So, next, summation ng departure. So, 0 ba yan? So, ito is 0.001. So, almost 0. So, ibig sabihin class, yung mga latitude sa departure na nakikita mo corresponds na sa correct latitude and departure. So, anong gagawin class? Sa double meridian method or double meridian distance method, yung DMD. So, ang gagawin natin dito, mag-i-introduce tayo ng additional column, okay, para sa DMD. Okay, so lagay ko lang muna dito. Okay. So, ito class, way simpler ito compared sa coordinate method. So, susundin mo lang yung rules. So, DMD. So, sa DMD class, makikita mo ano yung pinag-uusapan dito. Puro mga departure. Ayun o, departure. Puro departure yung tinitingnan dyan class. Okay? So, susundin lang natin yung rule. So, di ba ito yung first line class, yung AB. So, ilan daw yung DMD yung AB class, yung first line?
Anong sabi sa rule? That the DMD of the first line is equal sa departure niya. Tama ba? DMD nung 1 equal sa departure niya. So, edi equal lang to sa ano? 28.676. Okay? So, wait lang Okay, so doon tayo sa mga succeeding lines. So, sa BC, paano kunin yung DMD niya? So, balikan natin, recall. DMD nung succeeding line equal sa DMD nung last plus departure nung last and then plus yung departure niya. So, kung pinag-uusapan natin itong pangalawa, okay, dito. So, ibig sabihin, anong gagawin? Equal yan sa, highlight ko DMD nung last plus departure nung last and then plus departure niya. Nagets ba yun, class? Palitan nga natin. Parang ganito yung mangyari dun, DMD nung last, okay, plus departure nung last, and then plus departure niya. Papag-plus-plusin lang natin yan. So, lalabas dito, 28.676 plus 28.676 then minus yung 46.277. Ayan. Okay, so ilan ito, class? Sana nagets mo yung ginawa natin. So, 28.676 minus 46.277. So, this one is 11.075. Okay? So, for the third line, paano gagawin? Di DMD nung preceding plus departure ng preceding plus departure niya. So, ganyan naman siya. So, mapapansin mo, puro paganyan yung loop na gagawin natin. So, magiging 11.075 plus yung negative 46. Okay, plus yung negative 61.126. Ilan yan? So, this one is negative 96.328. Okay, and then lastly, para sa DMD nung last line, equal yun sa DMD nung preceding, departure nung preceding, and then departure nung line na yan. So, again, same loop. So, magiging negative 96.328 plus yung negative 61.126 and then plus yung 78.728. Ilan yan, class? Okay, so lumalabas negative 78.726. Okay? So, ngayon, ano yung sinasabi sa pangatlong rule? Dapat, to counter check kung tama yung na-solve natin is that yung DMD nung last line ay equal sa negative nung departure nung line na yan. So, check na natin. Ito yung last line. Ito yung departure niya. 78.728. So, lumabas dito. Negative of 78.726. So, small discrepancy due to rounding up lang naman yan. Pero lumabas nga na negative niya. No? Yung DMD niya equal sa negative nung departure niya. So, therefore, correct yung nalagay nating data. Okay? Anong next na step after that? Ito yung next na step. Kunin natin yung twice the area, which is equal sa DMD times the latitude. So, additional column yan. So, lagay natin yan dito. Let's say, ito yung twice the area, no?
Okay. So, ayan class, assume in lang tayo. So, anong sabi class? Yung twice the area ay equal sa DMD niya times yung kapartner niyang latitude. Okay? So, for the first one, di saan equal yan? Di DMD niya yung 28.676 times, kita ba yung sinusulat ko class? Palitan natin. Gawin nating red. Sige, red na lang. Ayun o. So, DMD niya, 28.676 times yung kapartner niyang latitude, which is eto. So, mahalaga yung sign class. Kung ano yung sign, yun yung gagamitin natin. So, this one is positive 48.682. Okay? So, therefore, yung twice the area for line 1 is equal to how much? This one is 1396.01. Okay? So, sa next, DMD niya, 11.075. Then, times latitude niya, 11 point, or positive 11.968. O, ilan yan, class? So, magiging, ano yan, 132.55. So, next, DMD niya, negative 96.328. And then, times yung latitude niya, ito, negative 60. So, kasama yung sign. Negative 60.068. O, ilan yan? So, that is 5786.23. And then last one, negative 78.726 times yung latitude niya, and negative 0.573. So, yung double area niya is 45.11. Okay? So, after that, so sana nasundan mo. So, very simple lang, no? Basta alam yung rule ng DMD. And then, paano kumuha ng twice the area. So, last one is to compute the total area that is just equal sa summation ng mga double area and then times 1/2. Okay? So, balik tayo dito. O, ilan yung lalabas dito na ano? Summation ng double area. So, sige nga class. Summation ng double area ay equal saan? So, that is 7359.9. Okay. So, therefore, kita pa ba? Okay, ayan. So, that the total area equal sa 1/2 ng summation ng double area. So, 1/2 of 7359.9. Ilan ang area class? So, that is 3679.95 square meters. Which is what? Kung titignan mo ang choices, 3680. So, this one is 3679 or 3680 na rin yan. So, therefore, correct. Okay? So, magtataka ka na sa previous solution natin, which is by coordinates, ito yung lumabas, 3680. Dito, 3679. Okay? So, sabi ko nga class, yung mga discrepancy na nakukuha natin sa mga sagot natin is due to the rounding up na lang. Kasi nga, halimbawa, dito, ito hindi natutumugma di ba? Yung negative 78.726 sa 78.728. So, may mga minor na discrepancy which is negligible naman na yun. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. No? So, anong feel mo, class? Madali ba yung DMD? So, para sa akin, class,
kung alam mo na yung rule and then gamay mo na siya, mas madali talaga siya compared dun sa by coordinates. Okay, so ayan, bago ko class ako mag-proceed sa next problem natin, discuss ko na yung area by DPD. Okay, so kakopy ko lang to class kasi almost the same lang yun dito. Okay, ayan. So, ano na tayo class? Discussion na ng area by DPD naman, which is double parallel distance. So, the same lang yan dito. Ang mangyari lang, papalitan lang natin itong term na DMD. So, wait lang. So, halimbawa, for rule number 1, so, magiging DPD naman to. So, DPD of the first line is equal to, so kung yung DMD is departure, dito class equal sa, anong hula mo? Okay, tama no? Latitude naman. Okay, so pag DPD ang pinag-uusapan, so DPD ng first line equal sa latitude naman nung line na yan. So papalitan ko to magiging DPD. So, DPD nung line 1 equal sa latitude nung line 1. Okay? O, di paano tong next class? So, DPD. DPD of the succeeding line is equal to the, burahin muna natin yung mga DMD. So, equal sa DPD of the preceding line and then plus, anong ipa-plus mo? O, latitude na, no? Latitude of the preceding line plus, again, the latitude. Okay, of the line itself. So, ayan, palitan ko lang lahat to ng P. Okay, so, ayan, no? So, hopefully class nakasunod ka kasi almost nga siya, the same siya sa DMD. So, pag DPD ng, let's say, line 2, so equal siya sa DPD nung preceding, so DPD 1, plus latitude nung preceding, lat 1, and then yung latitude niya, so lat 2. So, ganun na rin tong next. Okay? So, last, so DPD of the last line is equal to the latitude. Okay, latitude of that line but with opposite sign. So, ayan, almost the same lang talaga yung class. So, yung DPD daw nung last line ay equal sa negative nung latitude nung line na yun. So, this one is again to counter check itong pag-add mo using yung rule 2. Okay? So, after that, makompleto yung mga DPD. So, therefore, yung double area ay equal na sa DPD times yung departure naman. Okay? Kasi yung departure hindi pa natin nagagamit dito eh. So, magiging DPD times departure. And then again, yung total area ay magiging equal lang sa 1/2 nung summation ng mga double area. So, that's it, class. Okay? So, ayun, no? Hindi naman na siguro itatanong sa board exam kung anong, or iutos sa'yo sa board exam kung anong method of computation ng area yung gagamitin mo. So, bahala ka class kung saan ka sanay. Okay? Take note lang kung sino yung mga departure
So, siya yung DMD. At kung sino yung mga latitude, siya yung DPD. Okay, so, try nga natin class, sagutan ulit itong previous natin. So, copy ko lang ito. Okay. So, ayan, kompletuhin ulit natin yung yung table. So, mag-introduce tayo ng additional column for DPD. Okay, so bago tayo mag-proceed class, paano mo ba malalaman kung sino yung yung mga lat? Kasi ito puro latitude eh. Kasi ito puro departure sa DMD. So recall mo na lang class, 'di ba? Pag sinabi mong meridian, 'di ba ito 'yung class, yung north south. 'Di ba 'yan yung meridian? Tama ba? So let's say ito yung point mo, point dun sa traverse mo or yung station. O pag sinabi mong meridian, double meridian distance. Eh di ano ba yung distance sa meridian class na itong point na to? O di ba ito yung distance niya? Tama ba? So ibig sabihin, anong kailangan mo? Departure. Nagets ba yun class? Andyan ba kayo? Or narito lang kayo lalo? Okay, so ito yung meridian mo, di ba? Always yung pointing towards north and south. So let's say ito yung station point or station mo. So let's say drawing tayo dito ng continuation ng traverse, nakaganyan. So to determine yung distance nung station na yan or nung point na yan with respect sa meridian, asa na yan? With respect dito sa meridian. So ito yung distance niya, yung horizontal distance, which is yun nga denoted by departure. So ibig sabihin, kapag DMD ang pinag-uusapan, departure yung gagamitin. Okay, so ikaw nang bahala doon class. And then, syempre, kung ano yung matitira, yun yung para sa DPD. Okay? Yung parallel kasi class, yun naman yung line perpendicular sa meridian, yung mga nakahiga naman. Okay? Sige nga. Dito na lang. So, ito naman yun, no? So, kung ito yung meridian, ito naman yung parallel doon, class. Yung term na, parallel. Okay, yun naman yung perpendicular sa meridian. So, let's say kung ito yung point or yung station sa natin, sa traverse natin. So, paano kukunin yung distance niyan sa, sa line na yan, sa horizontal line? Ano yung kailangan mong kunin? Paano kunin yung distance? Eh di yung naman, yung corresponding latitude. Okay, so yun yung gagamitin mo sa kanya dito. Ay, nasa na ba? Dito pala natin dapat sinulat. So, wait lang. Dito sa DPD, dapat dito siya. Okay? Nasundan ba? So, yun, bahala ka class kung paano mong i-memorize yung kung sino yung mga latitude sa departure. So, bahala na. So, ayan, punta tayo sa DPD. Anong sabi class? DPD of the first line ay equal sa latitude nung line na yon. So, this one is magiging 48.682. Next, DPD of the succeeding line is equal sa DPD nung preceding plus latitude nung preceding and then plus yung latitude nung line na yan. Okay, so the same lang. Puro latitude nga lang yung titignan natin. So this one is magiging 48.682 plus 11.968 and then plus yung, ay wait lang, kulang pala. Plus yung latitude nung preceding yung 48.682 and then plus yung latitude nung line na yon 11.968. Oh, ilan yan class? DPD. So that is 109.968.
332. So next, DPD nung line 3 ay equal sa DPD nung line 2 plus latitude nung line 2 plus latitude nung line 3. So input natin, that is 109.332 plus latitude nung preceding, which is 11.968 plus latitude nung line na yon, which is yung negative 60.068. Equal yan saan, class? So that is equal sa 61.232. So sa last line, paano yun? Again, DPD nung preceding plus latitude nung preceding, okay, plus latitude na. Okay? So that is 61.232 plus yung negative 60.068 plus yung negative 0.573. Okay, ilan yan, class? So that is 0.591. Ngayon, paano ika-counter check, class, kung tama yung mga DPD na nakuha natin? So take note na ang rule number 3, dapat yung DPD nung last line ay equal sa negative nung latitude nung line na yon. So kung ang latitude nung last line natin ay negative 0.573, dapat yung DPD is positive 0.573. Which is dito 0.591. So ayun, pwede na natin sabihin, class, na equal yan kasi nga nagkaganyan lang yan due to the rounding off. Okay? Pero sige nga, class, check ko nga ulit yung mga ginawa kong pagpa-plus. Okay, so tama naman. Okay, so ayan, okay na yan. And then pwede na natin sabihin, class, na yung mga DPD na nakuha natin is correct. So next na gagawin is kunin yung twice the area. So katulad lang siya dito. Sana yan? Ayan, twice the area. Kunin natin. Okay, so double area. So paano kumuha ng class? Double area sa DPD. So that is double area ay equal sa DPD niya times yung departure naman niya. Okay? So ayan. Tama ba? Okay, correct. Okay, so gawin lang natin yun. Paano tong sa line 1? So DPD niya 48.682 times 28.676. So ilan yan, class? This one is 1396.01. So next, DPD 109.332 times yung departure niya na negative 46.277. Ilan yan? Negative 5059.56. So next, 61.232 times departure niya negative 61.126. Okay, ilan yan? That is negative 3742.87. And then for the last line, 0.591 times 78.728. Okay, ilan yan? So this one is 46.53. Okay, so after nyan, ano nang gagawin? Kunin natin yung summation ng lahat ng double area. So summation ng double area ay equal saan? Considering the sign, class, mahalaga yung sign. So ilan yan? So that one is equal sa negative
7359.89. Okay, so finally, no, makukuha na natin yung equivalent total area. So note that total area ay equal sa 1/2 nung summation ng mga double area. So equal yan saan? So 1/2 times negative 7359.89. So yung negative dyan class is i-disregard na lang natin kasi area naman ang pinag-uusapan. So ilan ang lalabas? Magiging negative 3679.95 square meter. So again, disregard mo to. So, ano nakuha nating sagot class? O the same pa rin dun sa choices na 3680, no? So 3680. Okay, so ayun no, madali lang ito class. Sana nakatulong ito. Ewan ko lang. Feeling ko naman gets mo yan class. So basta kapag DPD, mga latitude sila. Sa DMD, mga departure naman. Okay, so I think yung mga sample problem natin dito is sa next video presentation ko na siya isosolve. So hopefully na-gets nyo siya and then i-practice nyo muna, i-try nyo on your own sa mga next problem natin kung gets nyo na. So ayun guys, so thank you guys for watching. So see you next time. God bless.